nila napatunayan yung kung paano nagbe-benefit and nag-work sa kanila yung lineup na to. Magic is And my sobrang life. kita-kita naman natin kung paano gumagana yun Yeah. for Onyx. At isa lang ang Where nakita kong there is gumagana light, daw. there Isa are nakikita kong also gumagana, shadows. hindi ata gana na, well, kanina lang naman, one game lang naman, mahirap mag-base sa one game. Pero pag nakapark si Escalera, walang harurot. Kailangan ba ni Escalera dito ng mga, ano ba tingin mo, Burits? Mga aggressive? Kailangan ba expressway ang daanan dito? For me, yun yung gumagana eh. Yun yung effective eh. And yun, yung, kumbaga may sample size na sila na kapag ka puro ganun ang hero ni Escalera, nananalo sila. So, Last time, nagmasya pa yan, ha? Masha, di ba? Oo. May damage. So ngayon, pwedeng lumiko ulit sila sa ganung ruta. So far, It hindi is pa in naman despair nababan that or I wala pang see the fondest sabihin natin kumukuha dito I ng will Grok. choose my Oh. own Pero path. Arlot muna sila. Uy, eto na. Nako, mukhang Escalera special to, ha? Oo, may chance. Kasi somehow flex See naman value in din me? yung unique heroes na ginamit ni You Escalera. should. Ang dami throughout this entire season. Pero going back, Fred rin naman, mapapasakamay siya ulit ng Blacklist International. Open pa din if ever gugustuhin nila yung... Wala nang Nathan. Wala nang Nathan, binan eh. Nirespeto. Nirespeto ni Bon. Isa yan sa mga strength ni Bon eh, yung kapag napipil niyang aba, mainit ka pa dyan, ha? Ibaban niya. Ay, Oo. Babalik yata na. Oo, ibaban niya. nice. Kasi again, nakita naman natin yung performance ni Keller nung games 1 and 2 na talagang nakakatakot nga naman pagka nakakalusot. Hope will And Onyx find a way, Philippines, even ngayon, when all is coming from a forlorn. loss kahapon, nung day number 1 natin, ng week 6 against Minanang Evos, kailangan nilang pumuntos muli. Oo, kailangan makakuha, makasundot. Bek, sana muli ang gagamitin ni Yue. Wow. Early pick. Kanina in early pick yung hero ni Edward. Binan pala. Yung Benedetta. Yung hero ni Edward, nirespeto naman ni Coach Ito Max. Unang-unang binan no? Tinanggal talaga. Ang laki nung na-activate sa Blacklist International nung nahawakan ito ni Edward. And parang yung difference kasi doon is hindi siya like super focused lang sa laning kapag hawak niya yun. Mas macro yung natitignan and napupul Ayun na. on. Yeah. Wow. Ayun na. Ito na. Bago. Isa sa mga best pick ni Super Mage, Super Prince, Nana. May Nana na naman. And ito yung mahirap eh. Di ba, again, doon sa recent changes natin, hindi lang isa ang pwedeng tamaan nung Molinas, ano yun? Yung Molinas. Basta yung yung Totoro. Ayun, yung Totoro. Hindi lang isa. Kapag nagkumpulan kayo, mas tatamaan kayo lahat doon. And yun yung mahirap dito. AOE na kasi yun AOE eh. na siya, Ayun, di ba? Oo. AOE, may Ags. Oh, AOE na. Yung Molina suit. Oh, Molina shoot. Oh, Molinas Molinas. AOE na kasi yun yung Voodoo. Oo nga pala. Yung Mabubudo lahat eh. Molinas Blitz pala yung ulti, no? Oo. Tapos Okay. Molina's blessing. At- Ay, gift. Perfect Pass. lagi si Super Prince kasi pumesto kapag binigyan mo siya ng mga ganyan eh. Mga long ranger. Yung, dati favorite niyan si Lina. Ay, oo Oo, nga. dati, favorite Mature niya. scene pa, di ba? Oo, si Lina. Kaya ngayon, Nana ang kanyang gagamitin. Maybe an answer also to the Fredrin kasi kapag haharap yung Fredrin, Yes. may Nana, Molina, may daga. May Molinas Mush, no? Even kay Claude, no? Parang magugulat na lang pagka pumasok at may nakaabang dito na Molina. So, kaya rin hindi masyadong magiging ideal yung sobrang papasok na lineup kung hindi or kung present yung Molina or yung Nana dito sa Onyx. Pero at the same time kasi kahit parang hindi unahan ng Blacklist International, kapag sabihin na natin Rome or even XP to, isang magandang final slash sa members ng Blacklist, sabay may lapag ng Molina. Nakakatakot din yun kasi Masakit. mabilis ang Molina's blitz din after. Yeah, Yung kayang-kaya mang one hit nito kasi, no? Natong Nana. And mas masakit kasi ito sa late game. Minotaur Diba? So, ngayon, will finish off naalis what na was rin ang left Minotaur undone. na isa sa mga pwedeng threat sa ganitong klaseng komposisyon ng Onyx Philippines. And yung mga final ban, wala pang marksman dito ang Onyx. Pwede uli nilang puruhan dito si Kelra or even yung potential XP or roam na kukunin dito ni Escalera at ni Gem, di ba? Oo. Claude, no? Claude ang ipantatapat. Harit wala ba? Wala ring Meron. Harit. Ban. Oo. Nagkaka-targetan talaga ng... May carry ata si Kelra Upon the dito, edge tingin ko. Claude Yes. carry. O kaya Bea kaya? Wait. Bea Kelra kaya?
O nga, no? Nakakamiss din eh. Oh, madali i-target kapag may Ditonas welcome eh. O nga, no? Sa bagay, nakita naman na natin na umaangat din ng Franco recently. So, Franco Bea? baka ang dami kasing nanunumbalik ng mga combo din eh. Oo, Wala Franco nang- ka. I'm the priestess of Ay, primal wait. lightning. Ay, nako, yung the Priestess hunter of of the all Moon. the evil gods. Priestess of the Si Edith. Oh, Parang, ano pala? parang si Sailor Moon na yun. Oh, Priestess of the Primal, ano yan? Pangalan yan, men? Primal Rat. Oh, Primal Princess Rat. of the Primal Rat. I am the Priestess of the Primal Rat. Yeah. Sino gagamit yan? Well, Si Haji? baka Haji to. Haji. Baka Haji to. Ni Mukha. Ma'am God. Isipin nyo yun, ang gandang o ang mabilisang combo yan together with the Vexana na third game lang gagamitin ni Yue for this series and hindi naman kasi niya tayo nadidisappoint Oo. sa performance niya using this Vexana. Pero... Charisla. Ay, Classic. Oh. so Rome yung... Eto na yan. Romarlot. Sabi nyo, rumaragasa kasi Eto na. dapat eh. Oo. Gem special, gem special. Anong hero ni ano? Kelra. Oy! Oy! Wala tayong nakita. Hindi siya Claude Caribea. Wow! Ang pagbabalik ng Moskov. Na naman, tanggalin mo yung Luigi. Sige, tanggalin mo yung chip. Meron pa rin kaming global map presence. Yeah. Mahilig With the talaga sa... Javelin Spear. May Javelin na spear ba, no? Oo, combo yun. Wow. Javelin Arrow Spear, kung ano man yung tawag mo sa ultimate ni Moskov. Mahilig talaga sila dito sa ano, May global. sa mga coast to expressway nga kasi si SK, pare. Oo nga, From kailangan may Bigan to Manila nga eh, 8 hours eh. 16 hours yun. Oo, Balikan. 16 hours yun, balikan. Drive niya, siya lang daw. Sabi niya. Wow. So sabi niya, pati sa laro, gawin na rin natin. Well, ito nga Moskov na to, no? Hindi ko alam, ha? Alam ko may mga nakaka-relate sa inyo dyan. Oo. Ang daming gumagamit ng Moskov sa RG. Oo, Yes. dami. Tsaka pag nakipag-lane ka dyan, kailangan dumadance moves ka. Oo. Kasi tumatagos yung mga spear niyan eh. Kailangan mong May sumayaw. Kailangan mo sumayaw, galingan mo sumayaw, galingan mo gumalaw. So ang ganda ng matchup na to. Men, Kelra Oheb, masarap talaga panoorin yan eh, no? Totoo. Sobra. Excited na ako makita kung paano ang tapatan ng dalawang malupit na marksman na ito. Oh, napakahaba ng nangyaring kwento. Wow! At may magandang skin pa si Kelra. This time si Kiel1 ang gagamit ng Claude. Totoo kaya ang Yue Lucky Charm? Yan ang tanong. Hindi, sumigaw na ba? Sumigaw Hindi na pa ba? sumisigaw yung mga Yue. Ayan na, ayan na. Ayan na. Ano? Ayan. Sabi ko sa'yo eh. Sabi ko sa'yo eh. May kailangan pala may nagtitrigger. Oo, may nagtitrigger. Oo. Ayun na, tinan mo, pati yung prod natin, sinabihan na tayo. Spear of Distraction kasi. Yan, oo nga. The Ah. spear Hindi of, pala Javelin yun. the spear Mukha of kasi, destruction. may skin kasi siya. Na Javelin. Na Javelin. Naka-jersey siya. Talaga ba? Yun ba yung meron, ano, meron, binabato meron. niya? O, sige na nga. Okay. Ay, ayan, si Javelin champion. Yun pala yun, yung skin na yun. Tingnan natin ha, kasi parehas maganda yung, for me, match lang yung lineup na to eh. Yep. Ang difference maker sa akin dito yung edit though, ni Haji Imam God. Kasi para sa akin yung edit, make or break eh. Para pag hindi tumama, yung next option mo na lang, yung tanggal armor. Yeah. In a way, parang yung sagot din ng, or yung presence ng isang edit ay maganda na namang pampigil, sugod. Dahil nga napakarami niyang pwedeng harangan with the Earth Shatter. Basta matimingan niya at maangguluhan. Pero at the same time, gaya nga na nasabi nyo, make or break, lalo pa yung mga onward na pag napatama or hindi napatama sa tamang targets and yung magiging kaakibat na follow-up para dito sa Black Ops International. Though magiging additional source of damage din siya doon sa mga team fights, parang kailangan kasi ma-maximize mo yung potential na crowd control na manggagaling sa kanya bago mo pa talagang lubos-lubusin yung Primal Wrath. Oo nga, no? Parang max damage nga ang Blacklist International dito. Lahat ng mga members nila, lahat ng mga heroes na hawak nila dito can deal damage against True. the Onyx Philippines, di ba? Pero tingin ko, difference maker dito yung Spear of Distraction eh. Ang mahirap kasi dyan sa Moscorp, kapag naglo-lord kayo or nagpa-purple kayo, pwedeng anytime Oo. sumundot ng
spear yan tapos pumunta doon eh. Tsaka, nakikita natin yung mga split push ng Moscow, di ba? Parang design yung hero na yan, bumasa din, pero babasag yata rin si Liu dito. Nagamit yung ultimate mula dito kay Jem. Ngayon, sa may bandang itaas, may nagagalap din palang 1v1. Kaya lang 4v4 dito. Ay, makukuha ni King Kong. Kella first blood. Nakabawi din naman. Bagsak si King Kong, same with Yue. Escalera, nagbabagsakan ng mga players dito, pero atras na muna para sa Blackness at Onyx. Oh my God, that was a 2-on-2 kasi kung titignan mo yung top lane, nanalo si Dwayne, nanalo si Kelra sa duelo Oo. against KL1. Ang pinagandahan for Blacklist International dun sa nakita nating team fight ay hindi nagtugma din yung naging engage doon ni Jem as well as ni Super Friends. Kasi kung magkalapit lang yung dalawang yon, paniguradong napakarami ng mamumulina at mabuburst down. Pero medyo may kalayuan kasi kinailangan din mag-flicker ni Jem. And another is that yung dalawang kills na nasecure nila in that turtle fight ay napunta na naman sa kanilang XP laner. So pwedeng mas maging agresibo na naman itong CC na hawak-hawak talaga ni Edward at mas makikita natin siyang aktibo na naman sa mga paparating na laban, pero yung solo kill kasi sa top eh. Oo, yun, malaking iba bagay. yun. I think. Pero kanina nangyari din yan kay Oheb eh. At nabaliktad niya. Pero oh no! Oy, tinamaan. Final slash. Escalera ay aatras din. Mararamdaman mo yung presensya. Kapag active yung hero dito ni Escalera, may threat talaga eh. Oo. Any moment, hindi ka pwedeng mapag-isahin. Any moment, hindi ka pwedeng palakad-lakad lang. Parang, Dapat alam mo, dapat tansyado mo. Parang ano talaga, given eh, sa mga games nila. Kapag active, pag proactive yung hero niya, active lifestyle. Kumbaga, maganda hulog eh. Maganda yung presence eh. Healthy lifestyle yun Oo, healthy lifestyle eh. Okay, dito na welcome Ayan, gamit oh. na rin. And then final slash and Sui. Halos 40% Ayun na. na nabuwang bawas dito. And Ay! Escalera, naku mo, inisibat doon sa may pader. 1v4. Ay! King Kong. And si Haji mamamatay din. Courtesy of Super Prince. At nakakuha din si Escalera ng isa. Ayun yung sinasabi nating si Bat, coast to coast. Nakakabigla yung mga pasok ng Spear of Destruction. Hindi ka pwedeng maglakad lang ng mapayapa malapit sa mga pader kapag kami threat ng isang Moscow na biglang lalabas. And naging senyas pa dito yung pagdating ni Kella na pwedeng mag-re-engage ang Onyx. So kahit nasabihin natin pa-out na sila or Blacklist na sana yung advantage doon sa naging teamfight, sila pa yung nakabawi dahil si Kella nakasunod bigla-bigla. Kaya napunta sa kanila yung bahagyang Goldie. Unfortunately, okay! Ayan na, penalty zone sa likod. Pero kailangan protektahan dito ni Sensui si Yue. At mamamatay din siya, courtesy of Gem. Naibagsak na rin dito ang Precious Rod, pero hindi sapat yung damage. Habang babawi naman si Haji dito nagamit ang kanyang primal rod. Uy! At dito si Bat, yung Spear of Destruction. Pero hindi nga lang tumama yun. Kaya lang hindi pa tapos to. Retribution secured para kay Sensui. Hinaabol pa rin si Igo. Pero Edward with a kill. Tumiktok si Edward Balboa. And Blacklist International will definitely take that lead. Unfortunately, for Kelra, hindi tumama yung javelin, hindi tumama yung spear. Yep. At nakikita natin na may kakulangan sa pagkakasundo tuwing mag-engage si Jem using the Terizla and the penalty zone. May Oo. kalayuan sa mga players ng Onyx Philippines kaya hindi nila na gagawang tapusin o panindigan kung ano man yung mga engages na nangyayari. Even though kanina pa consistently nahuhuli ni Jem etong si Yue, nawawala or medyo malayo talaga yung follow-up. Yeah, I think si Yue ay na-deads din doon sa paghuli ni Jem. And yun kasi yung mga signature ni Jem eh. Kapag turtle fight, bigla siyang merong hammer time Terizla na makakapagbago ng mga bagay-bagay. It's hammer time. It's hammer time, it's Jem time. Ang problema, Blacklist International, they were ready doon sa hammer time na yun. Kaya rin siguro ang layo ng Onyx, may unting disco. Yun o, uy, meron palang May zoom in sa spear. May zoom in dun sa Spear of Destruction, pero mapipigilan ba nila? Yes. Wow. Napigilan nilang bahagya yung pagkakabasag nung Tori na yon. But then again, 0, 3, and 4 si Yue. Alam ng Oni kung sino yung pupuruhan nila pero may counter-engage kasi para sa Blacklist. Oo, may Claude din eh. Anytime, nakabawi na si KL1 for sure doon sa solo kill. At nakakapag-farm na rin. Yes. Una pa siyang makakabasag sa top lane. Yeah, ang ingat din ng mga dinadaanan ng Blacklist International kasi nga naman may kakulangan or wala sila masyadong pang-check push ng sobra aside from yung Dexter dito or yung BMI. Pero pag wala si Oheb dito ay medyo dagdag ingat talaga para sa kanila. Ano din ugali rin ng Onyx talaga yung mag-abang at sumalubong, mambigla. Yung mga moments na may idea ang Blacklist International which is kanina pa nangyayari, especially during turtle fights na
nasa paligid, umaaligid ang Onyx, nakakasagot ang Blacklist eh. Kapag may kahit katiting na information lang sila. Yeah, ang dami nilang info doon sa maliit na makukuhang info. No? Tama. Info over info. Maliit lang kasi yung ano. Maliit lang yung pang-site nila, oo. pero malaking bagay na yon. To the point na sila makakakuha ng libreng turtle. Biglang bumagal ang pag-drive ni Kapitan Escalera dito, Burrito. Yeah, ito siguro yung magkagandahan na ginagawa ng Blacklist International, no? Tatlo yung umaharap sa kanila eh. Si Haji, si Edward, at itong si Sensui na willing tumanggap. For example, si Sensui, kapag tinanggap niya yun, mapupuno yung crystallized armor niya, or crystalline armor niya. And si Haji naman, mapupuno yung stock ng ultimate niya, di ba? Oo, yung primal armor. rat niya, yung armor niya. So talagang pag sinalo nila yun, makakadagdag pa para sa kanila eh, di ba? Taas ng damage output din kasi ng Blacklist International dito. So, Onyx really needs to be careful with this. Yes, interesting. Glowing one din ang priority dito ni Yue. Kaya maski yung makukunat na members dito ng Onyx, nararamdaman na yung bawat bato niya. Maski ng Nether Touch or Deadly Grass. Especially the Eternal Guard. Whereas for Super Friends, ang naging priority niya rito ay ang Genius Wand. Especially para dun sa medyo may kalambutang heroes ng Blacklist International. Doon yung paulit-ulit nga nating sinasabi ay yung pagiging coordinated ng mga engages na pinipiling gawin ng Sonics dito. Kasi nakakasagot dito ang Blacklist. Nagagawa nilang antabayanan at rumespo agad doon sa mga hinuhuli ng mga taga-setup ng Onyx. Parang kapag may nahuli, yung lalo-lalo na si King Kong, pag may kinagat si King Kong, nakaresponde agad yung Blacklist. Sakit. Uy, Sakit yun lang. Pero mas masakit pala yung pagkakakuha. Fourth death para kay Yue. Sina-shutdown nila si Yui dito, pare. Yun yung tinatarget dito ni Escalera. Tsaka ni Jim. Yeah, pinupuruhan talaga nila eh, no? Kahit si Super Prince yata, gusto na lang din na targetin itong si Yue na malaking bagay yung pagkaka-shutdown for Onyx Philippines kasi hindi nila nakikita o hindi nila masyadong iniisip na mag-aalangan sila, mag-engage or pumasok kasi nga may mga terrify o may mga pamigil. Outside na doon or labas na yun or labas na yung mga Earth Shatter din na pwedeng gamitin ni Haji para pigilan yung mga magiging engages ng Onyx. Pero right now, Blacklist still naman ang may control sa ating Lord Hit. Sobrang nag-iba yung tempo ng laro ngayon. Kanina yung Game 1, pumapabor sa Sonics. Ngayon naman, ang Game 2, pumapabor sa Agents. This time, pwede mong isipin na table. Yeah. Pero ngayon, mas confident ang Blacklist. Papasok na kagad dito ang mga agents. Antonio Chain CC. Hindi na nakagalaw si Jem. Hindi na nila binigyan makakataon sumabak pa. At mamamatay din si King Kong. 2-man down. Plus the Lord para sa Blacklist International. Napakatindi naman ang initiation ni Ma'am God. Pero ang sagot, Miguel Ra, umangat ng ibang lanes. So, parang bumabalik tayo sa Game 1 kasi ganito rin yung ginawa ng Blacklist International nung talagang nakakalamang ang Onyx. Pero kanina pa tayo nakakita ng mga 180 na sitwasyon pumabaligtad. Oo nga, tingnan natin kung meron bang magic ang Onyx ngayon para sa kanilang pagbaliktad ng mga laro. Kasi Blacklist International, alam nila yung strength, alam nila yung lakas ng lineup na hinaharapan nila. That was a Barats. That was a Barats na napakakunat. Kumbaga, nag-call dito si Ohe, bigyan mo nga. Ganun yun eh. Yun nga eh. Tsaka lalaban naman kagad eh, no? And ganun ka-confident dito ang Blacklist International. Remember, ito ang pinaka-importanting laban ngayon kay Oheb. Oo. Kailangan nilang maipanalo ito. Nagamit din muli na sa push. Lord is up. Mabilis lang yung tinunaw ng Onyx Philippines. Buhay pa rin ang mga Sonics. Ito threat mula dito kay Kelra. Alam natin, kayang-kayang bumaliktad ng hero na yan. Marami na ako nakita mga highlights sa TikTok at sa YouTube niyan eh. Na Moscow, oo na. Bad bits din kasi yung blink niya, nagre-reset yan eh. Hindi kayo pwede mag one line. Oo. Kalaban na lang kayo ang Magpila-pila. Moscow na yan. Yung front to back ay hindi ideal for Blacklist International kung pipiliin nilang i-engage ngayon yung Onyx kasi hindi lang naman siya na yung magiging masaya doon. Oo. Maski si Kelra Op, dito. op. Okay. Wala namang mangyari, sinasayko ko lang kayo. Oo. Hindi, para intense Napakabawa. lang. Oo. Pang-intensity lang yun. Oo, nakakaba naman kasi talaga eh. Oo, minsan pagtatamaan ka nun, parang, oy, lalabas ba to? Mapapaganon ka eh. Lalayo ka ba o hindi? Oo. Pero sobrang commendable din si Kel1 dito. After that death doon sa top lane,
ito na yung the usual Claude na manggugulo ka lang din. Kung nanggugulo ang Moscow, malakas din manggulo ang Claude. Lalong-lalo na sa mapa. Mas mabilis kasi ito. Actually, ito yung isa sa mga pinakamabilis mag-double lane. Oo. Mas mabilis mag-split push. Dahil nga dun sa BMI niya, may ginagawa nga dati ang Onyx Philippines, di ba? Yung ibabato niya si Kelra, BMI, pabalik sa Luyi, di ba? Kaso walang Luyi kasi Yun ngayon lang, eh. walang Luyi. Oo, walang Luyi. Wala Pero rin silang Claude. oo, meron silang spear ngayon. Spear lang. Oo nga naman. Spear lang. Anyways, going back to your point, ayan o, isa sa mga pwede mag-split, si Oheb. Bukod kay Edward, ang laking bagay din kasi yung nakakapag-split yung Claude unless i-1v1 with the great one siya ni Kelra, mag-1-on-1 sila, tumama yung spear, tapos 1v1 sila, yun, maganda panoorin yun. Ang taas pala nung damage din na nababato dito ni Super Prince. Parang 18k to 13k. Super mage kasi si Super Prince eh. Gumana yung shutdown kay Yue, pero ang nakaligtaan nating pansinin may isang na-activate ng sobra sa blacklist. Kung na-shutdown man si Yue, si Edward, naku, gising na naman, 5-0-2. Oh, okay! Okay, si Haji ngayon, Uy! tinamaan ng Spear of Destruction. Pero hindi nalaban. Masyadong mabilis yung harurot. Okay. hindi sumakto dun sa sa Ditonas Welcome. Oh, hindi sila nagkasundo doon, pero go signal ito para sa Blacklist. Kulang ang kits dito ng Onyx Philippines. Walang ultimate si Super Prince, Escalera, Kelra at si King Kong. Okay. 20k yung buhay ng Lord. Ngayon Ayun na. na may final sweep. Haji dito bababa na Primal Rat. Pero si Jem, masyado ata malalim. Natunaw dito courtesy of Oheb. Tapos sige na pipilitin niya pero walang pakialam. Ang umunad ng Blacklist International. At si Yue mamatay makakagin. din itong si Escalera Edward. Zoning of the members of Onyx Philippines. Tatlo ang wala dito sa side ng Onyx at umarangkada naman ngayon ang Blacklist International. Let's Okay. see kung kaya nila push. Retribution, tatama Super Prince. Okay, 8 seconds para dito kay Jem. Ibubuga ba? Wala actually nakain doon at wala rin siyang ibubuga. Pero ngayon, ang Blacklist, hawak nila yung Lord. Sobrang crucial ng Lord attempt na yun. Wow. That was Escalera na nag-initiation. Wala pang flicker si Haji. Haji, nabuhay siya dito. Pero ang naging plan ng Blacklist International, humarap si Jem. Ang sinabi lang, bigyan nyo si Jem. Yes. Full stacks yun si Haji. Tapos pre-hit pa yung Claude. Oh, bukod pa doon, sabi din dito ni Edward, sige, kayo nang bahala dyan. Kakabanggit lang natin dito sa na-activate na explainer ng Blacklist International. Tinrabaho niya rin, pigilan, harangan, lahat ng iba pang pwedeng sumunod kay Jem na nag-set up. So Blacklist International, nagawa talaga nilang i-assign o i-allocate yung mga members nila na gawin itong specific na trabaho na to at nakakuha sila ng napakalinis na advantage. Ngayon may Lord pa sila sa top lane. Okay, yung Lord ngayon ay makakakuha. Ito na yung importanteng pagsugod ngayon ng Blacklist International. Iisa-isahin na ang Onyx Philippines dito. Bagsak si King Kong. Wow! Kasama pa rin yung Lord. Escalera yung tumatakbo na rin. Pero isa lang ang gusto ng Blacklist. A 2-1 comeback victory para sa side ng Blacklist International. Isa sa mga importanteng laban para kay Kel 1 Oheb. Dahil this time, siyang naghabol ng playoff slot. And we have ourselves a Week 7 MPL na kailangan nating ma-determine kung sino ang makakapasok. May mga pag-abang pa tayong aalamin para sa week number 7. Pinag-uusapan natin kanina yung 180-degree na pagbaliktad. Oo. Pero ngayon, reverse sweep para sa Blacklist. Baliktad eh. Nakita mo, of course, the body language ng Blacklist International after game number 1. This time, the sportsmanship na kanilang ipapakita, of course. Para sa kanila, Escalera, binigyan tayo ng napakagandang laban ng game 1. Pero hindi naging enough after game 2 na solve ng Blacklist International yung naging problem. At nagising sila. Kung ano man ang nakain ni Edward, ewan ko na. Biglang nagising right after Game 1. At binigyan ng Onyx Philippines. Ladies and gentlemen, this is Onyx Philippines na harap sa inyo. Atin silang palakpakan dahil binigyan nila tayo ng matinding laban. Especially Escalera, I should say. Sa mga nangyaring matches na yun. Yeah, hindi naging maganda ang week 6 na to. Right after ng pagkakatalo sa Minana Evos ngayon, mabibigo sila against Blacklist International.
Then again, yung Lucky Charm Oh. ng Blacklist International, yung sumisigaw ng Yue. Yan. Tumatalon sila kanina dito after nung panalo. Ang dami kasi, tatlo yung sumigaw eh. Yue mismo, inamin niya na yun ba Lucky Charm. And we're going to have ourselves a duel between the points of Blacklist and for sure Omega. Omega is watching, of course, right now. Yeah. Isang slot na lang ang natitira sa playoffs at pwede pang makahabol doon Yeah. si OHEB and Blacklist International. Yeah, hindi pa tapos ang kampanya na ito. May Echo pa sila at RSG na haharapin. That was a solid performance, especially for Edward. Atin pong kumustahin ngayon ang Blacklist sa stage. All right, agents. Let me hear it from you. Blacklist. Congratulations to Blacklist International. OHEB. Ang laki ng smile ni OHEB. OHEB, take the mic. OHEB, take the mic right there. Napaka-crucial. Ay, may lagnat ka daw? Opo. Ayan. So, how were you feeling kanina? Nahihilo. Nahihilo habang, tinan mo, kahit may sakit, nahihilo habang naglalaro. But still, they won today's game. Congratulations. How are you feeling right now? Hindi masyado kasi masama pa pakiramdam ko. Pero masaya naman kasi one step away na lang kami sa being playoff secured. One step away, one series away. Napaka-crucial ng game na ito para sa inyo. You guys won, so may chance pa kayo makapasok. Mas tumaas ang chance nyo makapasok sa playoff. So gaano kahalaga ba yung panalo na to? What did it mean for you? Syempre sobrang importante ng match na to kasi halos lahat din ng tao sinasabi hindi daw kami mananalo ganun. Kaya sobrang importante ng match na to. Tsaka sobrang thankful ako sa mga kampi ko ngayon sa lahat sa kanila, sa lahat ng coaches. Good job sa amin lahat siguro. Oh, sa mga doubters dyan, good job. One game away na lang ang Blacklist International to make it to the playoffs. Another person I'd like to take note of is Haji. Haji, it was taking notice of the fans there. It also was a struggling loss against Smart Omega yesterday. Pero nagawa niyong mag-bounce back ngayon. Was there something with the conversations that you guys have had yesterday? Ano ba yung mga napag-usapan nyo before heading into this match? Nung natalo kami against Omega kahapon, tingin namin talaga kaya naman namin sila eh. Ano lang talaga eh. Tingin ko araw lang talaga nila yun. Tapos, yun, nag-usap-usap kami, sabi namin tuloy lang namin yung mga ginagawa namin. And that is exactly what they did. Tinuloy nila, and they did not only get 3 points, but they got it in reverse sweep fashion. Nako, kung napakita nyo, kung ipapakita nyo palagi yung pinapakita nyo ngayon, siguradong aakyat at aakyat at aakyat kayo and you're gonna beat the top teams. Ito naman, nasan si Yue? Yue! Ayun. Kanina, tinitesting ng ating mga casters kung yung mga sumisigaw ba para sa'yo, Lucky Charm mo. At mukhang totoo nga, dahil nag-reverse sweep kayo. Anong gusto mo sabihin sa lahat ng mga sumisigaw na Yue? Salamat. Kaya sabihin na salamat. Sabihin mo salamat the same way they say Yue. Kaya mo? Ang pogi raw ni Edward. Let me hear it from you guys again. Paano? Ayun. Kinikilig ka ba kapag sinisigaw nila yung pangalan mo? Hindi po kasi rinig sa hindi po medyo rinig sa... O, hindi daw niya rinig. Gawin Hindi niyo nyo ulit. daw rinig pag naka-headset. And now, congratulations para sa ating game MVP, Edward! Edward, any message to the rest of the people who watched you today on site and sa lahat ng mga nanonood at sumusuporta sa Blacklist International? Ayun, maraming salamat sa agents na sumusuporta. Hello. And ayun, sa next week, supportahan nyo pa ulit kami. Thank you. Congratulations once again, Blacklist International.
You may now take your bow and take your walk of victory. Blacklist International, napaka-crucial ng seryeng ito para sa kanila. At dahil sa kanilang pagkapanalo, isang laban na lang. One game away from securing the playoffs. You know, Mara, if Yue could just hear all of the cheers nang nakatanggal yung headset niya, he would just be as motivated as he was, just like how Edward performed in that final 2 games. And in that final game, let's see what our casters have to say. Casters, pasok. All-out 3 games at mukhang all-out Week 7 duelo. Habulan ng points ang Omega at Blacklist International. Pagkatapos ng linggong to, wala na ako iba masasabi pa, pare. Ako Wala rin. na. Wala na. Naubos na yung boses ko eh, pero si Brigida nandiyan pa eh. Ay, oo nga pala, Brigida, nandyan ka pa pala. Ang MVP ng laban na ito, walang iba kundi, of course, Edward Agent Zero. Okay, ito, segment na ulit natin. Okay, take the stage. Okay, take the stage. Pero grabe nga yung pinakita talaga doon ni Edward with a total of 92% kill participation throughout the entire match. So, kahit na sabihin natin hindi man Benedetta ang hawak-hawak ni Agent Zero this time, itong CC na ito ay nagbigay susi talaga para sa Blacklist International. Either pigilan, harangin yung mga gustong sumugod na from Onyx, or on the other hand, ay literal na bawasan na bago pa man magkaroon dito ng pakay o plano ang Onyx na mag-engage talaga kontra dito sa Blacklist International. And during yung first few skirmishes na nakikita natin nung mga turtle objectives and whatnot, ay malaki ang nabanggit or naging impact nung mga slightly disconnected talaga na engages na nagmula sa side ng Onyx Onyx Philippines. Nakita natin yung mga surprise penalty zone flicker combinations coming in from Gem na hindi necessarily nabibigyan ng sapat na follow-up na paulit-ulit din nating nababanggit throughout the match dahil naging malaking factor din talaga yon sa kung paanong hindi na nagkasundo dito ang Onyx, sa kung paano nila ipupull off yung mga nakikita nating team fights. Kasi by the moment na nabigyan or na-damage na talaga dito, or na-poke at least, etong si Gem, despite him going in for the engage, ay medyo magdadalawang isip na talaga yung ibang mga members, particularly sina King Kong, kung magpupursue pa ba sila doon sa mga objectives na ay naging recurring theme din ng mga objective takes for Onyx. Gaya nga ng nasabi natin kanina, medyo 180 degrees na naman ang naging shift kumpara doon sa game number 1 kasi nung babalikan natin nung game number 1 ay ganoon yung naging kwento for Onyx na ngayon ay ipinamala sa atin ng Blacks International. So understandably, maintindihan din natin kung bakit gugustuhin nilang mag-pursue talaga ng paulit-ulit na engages. Gem and Super Friends dito with the Rupture, definitely sasapat kung makahanap man sila ng ideal targets, which unfortunately ay hindi natin nakita. Napakaganda kasi nung naging respo rin ng Blacks International and positioning coming in from Yue. Malayong-malayo talaga. So, kahit sabihin natin the goal is to catch him, nagawa naman ng paulit-ulit ni Gem, na shutdown din siya in a sense, pero the follow-up was lacking and hindi yon naging madaling abutin para sa side ng Onyx Philippines or para sa Sonics. And that was something na nakapitalize obra dito ng Blacks International, eventually leading into a huge or a continuous amount of space para dito sa kanilang mga quote-unquote carries din, which are the side lanes again in action. Oheb as the rich guy with a total of 798 gold per minute, and si Edward din na sobrang na-enable doon throughout sa ating laban din. Ang ating game MVP as well. Napaka-action ng mga nakita natin dahil nga kitang-kita or nagre-reflect naman din dito sa total damage taken. Haji did a very well job in really establishing or really taking or soaking up all the damage na nagmumula dito sa mga members ng Onyx. Eventually ay ibinabalik din naman niya sa kanila. Napakasang damage niya for a roamer. Medyo mataas pa ng kaunti dun sa Junglera, which is Sensui. So talagang nagawa na maigi yung trabaho na pull off yung kinakailangan mula dito sa kanya. And yung gold per minute ay hindi talaga nagkulang. Even for Onyx actually, may mga ways or times na nakakasabay din naman talaga. Pero what matters the most was how they were able to hold on to that advantage, to that lead. Yung kwento yata natin ngayon, nagbaligtad man yung sitwasyon, siniguro nila na ma-maintain yung outcome. At